mga co-host at sa ating mga listeners and viewers. Welcome po sa ating Fiesta Wairapa Pinoy Radio Show. Yes, tama po si ate na ang topic ko ngayon ay napaka-interesting. Now, I'm talking about sending money home. Is there obligation or empowerment? Alright, let's talk about that. Relate ako dyan. Everyone does, I think. Okay, so for millions of migrant workers around the world, especially Filipinos, sending money home is more than just a transaction. It's a lifeline, a symbol of love, and often a deeply rooted cultural expectation. That's right. But behind every remittance lies a question that many rarely ask. Is this act an obligation or is it a form of empowerment? So, excuse me, my phone is ringing. So, the weight of obligations. So, migrants often carry the invisible weight of family expectation. In Filipino cultures, concepts like utang na loob, which is debt of gratitude, and pakikisama, maintaining harmony, influence how and why money is sent. Parents invest in their children's educations with the hope or unspoken understanding that they will one day give back. Once abroad, many feel they must provide no matter their own circumstances. So this sense of duty can lead to emotional burden, guilt when unable to send money, even if it's due to financial hardship, and sacrifice. Migrants may skip meals, work multiple jobs, or delay their own dreams to support families back home. Dependence. Some families grow reliant on remittance, expecting regular support rather than becoming financially independent. In this sense, sending money becomes more than help. It becomes a negotiable responsibility, sometimes taken for granted. Now, the power of empowerment. Yet, for many, remitting money is a source of empowerment, not only for the family back home, but for the sender too. So, this creating opportunities. Migrants enable their families to access their better education, healthcare, housing, and entrepreneurship. Personal pride. Many feel proud knowing their hard work translates into a better life for loved ones. Now, economic impact. Remittances contribute significantly to national economies. For example, the Philippines receives over 30 billion annually from its overseas workers. Ang laki, no? A lifeline for communities and the country alike. So, for empowerment migrants, sending money is not about fulfilling a duty. It's about making a census impactful choice to uplift others. So, where is the balance? Question. Is it clear that sending money home is not easily categorized or just obligation or just empowerment? And rarely it often straddles both. So finding balance involves clear communication. Families and senders must have honest conversations about financial limits and expectations. Then financial literacy. Both parties should understand budgeting, saving, and investing. So maintenance builds sustainable futures rather than dependency. Emotional boundaries. It's okay to say no. Migrants are not endless like ATMs. They are people with their own needs and dreams. Now, my final thoughts. Sending money home is a deeply human act, rooted in love, sacrifice, and hope. But it's time we ask deeper questions. Are migrants sending out of fear
or out of freedom, out of guilt or out of growth. When remittances come from a place of choice rather than a pressure, that transforms from obligation into true empowerment. So, napakagandang topic ko ngayon dahil relate ako dito. Sige, umpisa mo. Feel ko rin yan, Rika. Minsan kasi pag nagpapadala ka ng pira, sometimes you feel, yung bang ma-flip yung self mo kasi napasaya mo sila, di ba? And then there are other times na Nakakapagod. nakakapagod na din dahil hindi mo na minsan nga naisip na, may kailangan palang pamilya mo, nasin mo ng pera mo sa Pilipinas. Pero, different naman if emergencies, di ba? Kailangan mo talaga magpadala kasi emergency. Pero yung mga birthdays, mga ganon, kahit mga adult na, hihingi pa rin ng pang-birthday nila. Sabi ko, sa mga bata na lang siguro yun. Kaya nga kailangan talaga maging careful tayo. Pero ako may commitment ako dahil may pinapaaral ako. So every month. Yours is different kasi that's your, nag-promise ka na patapusin mo, di ba? Patapusin ko siya. Oh, yes. Oo. Tapos pero hindi lang siya, marami pa. Kaya minsan left, right, and center yung yung humihingi. Ganon? Kaya, walang months na hindi ako nagpapadala. So, but that's okay. Malapit na siyang matapos. And I'm hoping and praying makatapos na siya sa June. Graduation na niya. Tapos meron namang sumusunod. Yung kumbaga pumipila. Tapos pumipila na humihingi din dahil sa pag-aaral. Hindi ba pwede na tapusin mo ng isa tapos pag yun ang nakapagtrabaho na, ginagawa. siya na ang magastos? Yeah, doon nga yan nagiging challenge. Yun na nga dapat. Yung isa lang muna tapos siya na yung do the rest. Hindi, depende din kasi yan sa dapat kasi may dapat pinag-uusapan yan. Yes. Meaning between Yun na nga, mayroon nga ditong sinasabi na it's communication, di ba? How you do the budgeting, saving money for the future. Hindi, dependence. Kasi nasanay kasi yung pamilya. Yes, exactly. And you need Yun to na know nga. when to stop. And there was a time actually I told her, ayoko na, sabi ko gano'n. Kasi may pamilya din ako. Matatapos na lang magtrabaho. I probably only have 2 years to go. So, paano na lang kayo pag hindi na ako pwedeng magtrabaho? Yun nga, kasi wala nga siyang set na yung maganda dapat kasi yung katulad ng sinuggest ni Rika. May patapusin kang isa, pero ang condition nun, patapusin kita, pero tulungan mo yung iba. Yun na nga ba? Hindi yung ikaw pa rin ang tulong. Not unless kung mayaman ka na talaga masyado. Yun. Pero Ibang story yun. Kasi thinking talaga nila, katulad ng sinabi ni Rika na lahat ng mga migrants o lahat ng nagtatrabaho, OFW, hindi ATM. Tama. Hindi sila ATM na ura-urada, pwede mong hingihan ng pera. At saka yung pagsabihan Take it for granted na nga eh. ikaw naman yung may kaya dyan eh. Hindi, Yun na nga ang reciprocal Ang bonds. sabi nila, na-bless ka naman, i-share mo din ang blessings. Parang ganun ba? Yung guilt trip yan, guilt Oh, trip. ganun na nga, Gini-guilt no? trip ka. So, meaning kung hindi ka makabigay, hindi mo ginagambadan yung obligasyon mo bilang Kristiyano. Na mag-share ka. Yun. Bilang Kristiyano. Doon yung gini-guilt trip eh. Meron talagang ganon din na very ironic masyado. Pero iba din man yung obligasyon ka, like, example, tulad ko, mama ko, wala na siyang trabaho, so she needs her maintenance on this and stuff. So, it's kind of obligation to the children to help and maintain, sustain her needs, di ba? Hindi, yung topic mo, Rick, kasi yan siya, obligation or empowerment. It's not your empowerment as the sender. It's the empowerment of the one receiving. Yan nga. Yun yung ibig sabihin nito. You're empowering them to become better. Wow. So it's like better yung lives. passage sa sa Biblia na you don't give them fish, you teach them how to fish. Yeah. Pero So, obligation mo din asan? Hindi, Bilang yung anak. obligation doon ni na analogy is ikaw yung magturo. Ayun na nga si mama kasi hindi naman kasi siya, matanda na siya, di ba? So hindi natin siya pwedeng sabihin, sige ito, gamitin mo ito, tapos maghanap ka ng trabaho, hindi naman na pwede. Hindi. Hindi pwede. Hindi na pwede. So yun ang ibig kong Tama, sabihin na when it comes to parents na wala na talagang kaya sa sarili na
mag-create o mag ano ng pera, 'di ba? So we have obliged to help them. Although may mga kapatid ka naman. Yes, we do. No, We yun- do yun- participate. Share it with We everyone. do. We do. Yun yung Oh. irony dyan eh. Yeah. Oh. Kasi kung halimbawa, ganito yan eh. So, especially with hierarchy with Filipinos, kung sino lang yung nagpapadala doon sa nanay o sa parents, yun yung parang may power eh. Oo. Yung feeling of power tapos pwedeng ipamukha sa mga kapatid. Yun ang hirap. Yun ang mahirap eh. Pero nangyayari talaga eh. Oo. Nangyayari talaga. So, Exactly. which is quite ironic. Kasi sa case ko, hindi naman ako makarelate nito. No. Oh, Kasi because hindi you don't- hindi you hindi don't ako send nagpapadala. Hindi ako Hindi nagpapadala rin sa sila humihingi. Hindi, wala. Okay. May mga humihingi na okasyon yung parang nagpapa-sponsor kumbaga, yung halimbawa, graduation ng pamangkin, yung mga ganun. Yeah. Or tumakbo sa local election, kailangan ng konting pondo. Ayun, nagpapadala ako nun. Pero ako nagdidikta kung magkano. Oh. And then tapos one of yun, you would expect na na hindi Makareceive hiram ka yan, ulit. bigay. Hindi siya expectation na pinautang mo, bigay talaga. Oh. Okay. Oh. Pero yung merong namatay, for example. Yes. No, ayan. May nagkasakit. Ayun na nga, emergency. So, you Yun have, mga ganun, emergency naman yan. So minsan parang ano mo na lang din yung parang Tulong ethical and moral obligation mo na rin na tumulong kasi alam mo talaga, expected mo talaga na magastos yun. Hindi yung katulad nung yung parang mga non-essential na bakit hindi ba makagraduate kung siyempre hindi mabayaran yung tuition. So hindi makagraduate. Hindi, makapagtapos pa rin. Hindi lang siya makapaso. Yeah. Sa graduation. Tapos hindi niya makuha yung transcript niya kung hindi niya mabayaran yung utang niya. ayun na nga, ang hirap lang So, talaga. yun lang yun. Di, sabi minsan nga, sabi ko nga, di magtrabaho ka para mabayaran mo, para makuha mo transcript mo. Mahirap yung regular, yung may maintenance, for example. Oo, simple. Yung may binubuhay ka talaga. So, pero commitment na kasi yan. Pero when it comes to, Ang is nakaganda, it obligation or not? Maganda lang pag marami kayong magkakapatid kasi nagsishare kayo kung Nagsishare anong kayo. kailangan ng Yeah. pera. So, So, kayo marami kayo. marami kami. So, kaya isa-isa dito, ganun. So, hindi masyado mabigat sa bawat isa. And most of you are andito na sa New Zealand. Kami lang dalawa ni Gigi nandito. Oh, okay. Sila dito, pumupunta, bisita. Pero yeah. Pero yun nga, kasi siyempre, nasa iyo na yan eh. Kasi, Oo. even though circumstances may be different sa bawat Pilipino, sa akin kasi, hindi naman ako nagpapadala sa parents ko eh. Or because they don't need it. Yeah. Must be, yeah. Ikaw, Atikin, ano yung share mo dito sa topic ko? It is a really good topic. I mean, I'd like to do it because I'm empowering them. Yeah, Yes. kasi if it's, I don't want it to be an obligation. If it's an obligation, nakakapagod yun sa puso mo at saka sa ano. It's good because they're not really my direct relatives, mga pinsan, mga nieces and nephews, but I feel like I need to help because I'm better off. Kumbaga, otherwise, they won't improve their lives. Hindi, ikaw yung initiate. It wasn't them. It was them. Hindi ganun pa I rin. wouldn't initiate it. Yeah. So it was it because obviously, I mean. So did I ask you like, Yeah. Yun nga. magtapos, gusto nila magtapos, ganon? Tulong. Tulong, So for magpatulong this sila. girl, na talagang I committed na kasi talagang interesado siya. Tsaka Oo. hindi nila kaya. And it's only, hindi naman yung expensive na kurso. Like she's doing teaching, becoming a teacher. So I think it's good. Mahal pa rin yun, te. Mag-graduate na siya. Pero Like, at the end of the day, $200 per month, for example. I mean, that's a big deal for them, at least. But for me, relatively. Is that only for the tuition? Or including na yan sa lahat ng mga miscellaneous? ano yan? Ano ba? 200? Oh. So, mga allowances lang yata yan. I think so. 5,000, 6,000 pesos a month. a month. Maliit lang yan. Oh, I see. Oh, yeah. So, kasama na siguro doon tuition fee, tsaka kasama na tuition fee, at tsaka yung pagkain niya. Sa teacher are we talking about here? Oh, okay. Nasa probinsya eh. Mm. Sa may Dagupan. So, hindi kagaya ng Manila, which is very expensive. Oh, So, okay. that's good. Thank God she's finishing. Pero meron ding iba na humihingi dahil talagang walang pera, tapos maraming anak. Ganun. So, there was a time na talagang I stood up and said, it's not all the time. I've been helping you for years and years and years. It's not all the time. Bumili pa nga ako ng ng tawag doon, yung basakan.
Yung Ah. rice fields. Rice fields. Oo. Palayan. Oo, pala yan. Para may makain man lang silang. So, ano nangyari? Continuous na ngayon? They're doing that. Yeah, Mm. yeah. They, Mm. kaya lang humihingi pa rin siya. Kaya sinabi ko, I couldn't do this for long. Yun ang nga ginawa ko sa mama ko. Instead na magpadala ako ng pira, like katulad sa ginawa ni Ryan na yung mama niya na may apartment na nagre-rent, siya nung kumukuha sa pira, hindi na ako. So, hindi na ako Oh, nagpapadala. that's good. So, So, hindi ka na nagpapadala. No, never na. Kasi yun na yun yung income niya eh. Malaki na kaya yun. So, tapos yung isang kapatid ko naman, siya na sa maintenance. So, which is magaan na para sa amin. Sa amin lahat. You're free na. Yeah. At the same time, Kinda. investment ka. Yeah. Mm. Kung walang humingi na binerdihan. Pero Yeah. okay, it's okay. Once a year lang naman. Ang problema lang kasi ang daming Ang pamangkin. daming nakapilang nag-birthday. Yeah. So, Yeah. Yeah, Kaya hindi hindi talaga ako nagpapadala kahit dun sa mga immediate ko na mga pamangkin, sa mga anak ng mga kapatid ko. Wala. Pero hindi sila humingi. Hindi rin. Yeah. Hindi Hindi dala. kasi settled kayo, Ray. Kumbaga, wala na kayong problema sa pamilya nyo. Yeah. Hindi, may mga konting hardship na like we would expect in any typical Filipino. Hindi naman talaga well-to-do yung mga kapatid ko. But they can, hindi din sila hirap, hindi din sila mayaman. Oh, so they have a source. May continuity of sources talaga. din So sila which is sa good. sources. So it's not too bad. Yeah. But that's a good thing is, kasama na yun sa kultura natin. Yeah. Na people expect na you can be their source of money tree. Yun nga eh. Kasi yun yung typical na picture Ng na Pilipino. Tama. na nagpapadala. Kasi minsan, mga employers dito nagtatanong eh. Sabi niya na, kumusta naman yung mga workers na Pilipino, tapos yung papadala. Kaya nga, financial literacy is so important. Kasi minsan, yung pinapadala nila, yung buo na talaga, tapos ang matitira na lang dito, yung pambayad ng upa, yung pagkain. Magno-noodles na nga lang sila dahil Minsan, Oo, kasi nga, parang malaki masyadong pinapadala. Sabi ko, anuhin mo lang, wala na silang matira sa sarili nila tawagan dito, mo eh. yung, kung ano lang yung sakto doon yung padala, tapos ikaw na mag-ipon. Oh, exactly. Yun So, na nga tama ang dapat. Eh. Kasi nga din ang kawawa, yung mga overseas Filipino workers, especially. Hindi, they will survive. Pero Pag ang uwi nila, wala. pag ang long term ba, it's not about how they spend when they go home. It's about their long term, hindi yung sa financial lang aspeto dapat i-consider nila. Yung i-consider nila, yung well-being nila mismo. So kung nagtitipid sila ngayon at an early age, in their 20s and their 30s, lahat ng sakit lalabas na yan pagpalo nila ng 40. So doon na sila madadali, so malaki ng gastusin. Tapos kung halimbawa they ended up with limited privileges compared sa Pilipinas at saka dito kasi maganda naman yung health system natin, $5 lang yung mga gamot. So doon Lalo na magkaroon ka ng maintenance doon. paano na? Kawawa yung ibang countries, for example, like yung mga overseas Filipino workers sa Saudi, sa Kuwait, where they're Depende really siguro sa Saudi. Yun nga, it's more on financial literacy talaga. they're sending most of it to the Philippines. Yeah. Tapos sa kanila kung konti lang. Oh. And then eventually, pag nawala na rin sila ng trabaho, uwi sila sa Philippines, wala silang naipon. Naipon. Pag tumambay sila. napundar. Kaya kasi bili sila Kasi dito ang ng expectation ganito. nila kaagad kasi Mm. pagkatapos ng kontrata nila sa Saudi, i-renew kaagad. Oh. Lalo na yung sa barko. Oo. Parang ganun. So Yun ang yeah. mahirap. Na kapag nagali ka ng hindi na na-renew or nagkasakit ka tapos hindi Yun na ka nga ang nakabalik. dapat nilang isipin. No, what if, yung mga big question mark, what if na hindi ako ma-renew? May pira ba akong may uwi? Yun dapat ang isipin nila ba na magkaroon sila dito ng savings. Yun nga, financial literacy nga. Oo. So yun yung lagi ko So, sinasabi. anyway. Kasi Maybe, right, that's another thing that we could do. ginawa na namin yan. Walang sumipot. Ay no. Talaga. Matatalino eh. Super. Alam nila anong ginagawa nila. So be it. Exactly. Ako, I'm really brutal ng mga ganun na mga topic. Kaya nga minsan naiinis ako eh. Pero sabi ko, kasi nakakapagod. Meron naman talagang lumalapit. Nagme-message sa akin. Pwede ba kita makausap kuya? Yung mga ganun.
So, book ng appointment, one-on-one. Mm. Yun, tinuturuan ko sila, ito ang gawin mo. May plano na kasi ako bumili ng bahay, anong gagawin ko? O yun na nga eh. Yung mga ganun. So, yun, okay, maghanap ka ng property lawyer. Hanap ka ng bahay. Tingnan mo yung ahente. Tingnan mo yung mga porsyento ng ahente. Yun, hindi alam yun. Porsyento ng ahente. Kasi iba-ibang ahente, iba-ibang Iba-ibang real porsyento. estate agency, iba-ibang porsyento eh. Hindi siya standard. So, and then tingnan mo yung mga legal fees. Kung saan ka makamura. Yung mga ganun. So, yun, tinuturo ko yun. Pero one-on-one. Mas gugustuhin ko sana na yung parang workshop na, grupo na. Dapat. Ang problema, walang sumusipot eh. Kasi ang mahal na rin ng conveyancing ngayon. Grabe. Oo. No. Lahat naman siguro, tumataas na. Lahat naman. So, Mahal na talaga lahat. Mahal na. lahat, Totoo lang. kasi with the inflation and then the recession, at least ngayon nakaka-recover, pero ako duda ako the economy will still stall. Hindi talaga mag-i-improve over the next 3 years. Yeah. So, kahit tanangin mo si JB, alam ni JB. Yung problema kapag may nabili kang bahay, tapos yung bahay na nabili mo at the current market, mas mababa. So, Oh, negative equity ka. Oh, negative talaga. Negative equity ka. Yun ang hirap. Ako, may kilala ako isa dito, bumili siya nung peak, yung kasagsagan nung COVID, Oo. taas ng presyo. Grabe Ngayon, no? yung value ng bahay niya, less than 200,000. Aray! Isipin mo, Sakit sa 200,000. bulsa, yan ah. Yung bili niya, at saka yung value ng bahay niya ngayon is 200,000. Isipin mo yung value ng COVID na above 500 no? Kasi? Tapos bumaba lang sa 200. Hindi 200,000. Bumagsak siya ng by 200,000. 200,000. So, nabili niya yung bahay something like 700. Tapos yung value ng bahay niya ngayon at current market is 500,000 lang. So, talo siya ba? Talo So, siya. hindi, makaka-recover pa rin siya sa bahay niyo sa mortgage and have to stuff. wait. We just have to wait. Pero at the end of the day, kung you kept that property for 10 years, mababawi mo yung pera mo. Oh, yes. Pag binenta mo na. Exactly. Hindi pa rin talo per se. Yeah. So, literacy yan, literacy. So before po ako magtapos sa topic ko, sa shout out ko lang, special mention pala. Of course, sa aking may bahay na si Edgar kasi malapit ng birthday niya. Nakikinig siya ngayon eh. Nagmi-message. Mag-lechon kayo, hindi? Walang pera. Hindi, lechon chan lang. Ulit yung manok. It's coming Saturday. Yeah, ulit yung manok siguro. Ewan ko, depende sa plano niya eh. So, yeah, at yun na nga eh, na dadalawang isip ako kasi birthday rin na Army, invited din ako sa birthday niya, 18th birthday, paano ba yan? Pumunta na lang kayo kay ano. Hindi kasi may bisita si Edgar din eh. Hindi niya alam na invited kami. It's my fault na hindi ko sinabihan bago siya nagyaya sa mga Kasama niya sa outside Wararapa. sa basketball. Okay. So mag-celebrate at the same time sa victory nila. Oo. At saka birthday rin niya. So anyway, I will find the way. So shout out ako sa iyo, asawa ko. Happy birthday and I'll see you there on Wednesday. Pupunta ako sa kanya at Saan siya ngayon? sa Wellington. Wellington lang. Sama ko mga bata. So mag-day off lang kami ng hindi ko papasukin mga bata ng work ng school anyway. So yun lang po sa akin. Ate Ken, and back to you po. Okay, maraming salamat, Rika. That was a very interesting topic. Okay, bago sa segment ko, let's have another song. And this would be, it's a very popular song that